Inuna ko na nga tanggalin itong mga damit na nandito sa lamesa dahil mga tupiin ko yan. Pero yung mga damit na nalaglag na sa sahig, ilalagay ko na yan sa labahin. Mga tupiin din itong nasa ibabaw ng drawer ni Pinggoy. So ililipat ko muna yan sa sala kasi kailangan ko maglinis dito sa kwarto. Lalabhan ko na nga itong mga bedsheet, punda, pati na rin yung duvet na ginamit namin. At itutupi ko na muna itong kutsyon para maialis ko sa kwarto para mas maging maayos yung paglilinis ko dito. Kaya pala tahimik si baby ko kanina. Ito na pala yung pinagkaabalahan niya, nagkutkut na naman dito. Kaya alam mo ba, for the longest time, andito talaga sa side na ito lahat ng mga damitan namin. Kasi ayoko nga mapakialaman nila. Kasi ganito rin yung ginawa nila sa dingding sa sala namin. Pinagkukutkut nila, skim coat yata yung nasa pader na yan. So anyway, binuksan ko na nga itong bago kong vacuum. Ito nga pala yung Dirma DX120C floor vacuum. Pero mayroon siyang mga iba't ibang attachments na pwedeng magamit para talaga malinis mo yung buong bahay mo. So eto nga, at inuna ko na nga tanggalin, i-vacuum itong mga pinagkukutkut ng baby ko ako. Wala pa sa 1/4 itong mga stuffed toys na naandito. So lalabhan ko na rin yan. Nilagay ko lang dito sa net bag para kapag nilagay ko sa washing machine, isang salangan na nga lang. Alam mo, kapag naglilinis talaga ako, literal na makalat. Hindi yung pabebelinis lang na punas-punas. Talagang makalat kasi ewan ko, yung mga anak ko talaga mas gusto nila na makalat talaga, yung gusto nila nakakalat kung saan-saan yung mga laruan, nagugupit-gupit na mga papel. Aminado talaga ako na mayroong mga times, lalo na kapag ang dami kong iniisip na hindi ko magawang maglinis agad-agad. Kaya minsan talaga may mga times na ang daming kalat na dyan. And sa totoo lang, yung paggagawa ng content ng paglilinis, parang yun na lang din talaga yung motivation ko na maglinis talaga ng bongga, thoroughly, maayos na linis talaga. Kaya minsan pag may nagko-comment, ay nagko-content ka lang kapag maglilinis ka. Totoo naman din talaga. Kasi lahat talaga ng ginagawa ko dito sa bahay, isa na rin talaga sa motivation para magikilos ako is yung mag-vlog ako. Then may times din na kahit bagong linis ako, andyan na agad yung mga kalat, nakalapag na lahat sa sahig, ganyan-ganyan. Kaya minsan talaga, tinataman na rin talaga akong sundan ng linis itong mga pinagkakalat ng mga anak ko. And para sa mga nagsasabi na, uy kami, naglilinis kami agad kapag ganyan, bago matulog, ganyan-ganyan. Eto na po ang corona para sa inyo. Charot lang ha. Pero eto na nga, nakapag-vacuum, nakapag-mop na rin ako. Ang ginagamit ko rin palang mop dito is from Dirma. And alam nyo ba, habang nasa kalagitnaan nga ako ng paglilinis dito, naiinis na rin ako na parang ang dami naman masyadong gamit na kailangang ayusin, ligpitin, linisin. Sabi ko, ay magde-declutter talaga ako ng bonggang-bongga as much as possible nga. Gusto ko talaga sana, kakaunting drawer lang yun nandito. So dapat kailangan ko rin mag-declutter ng mga damit namin. So isusort ko nga yung mga kailangan kong i-let go, yung ibang pwede pa ibebenta ko. And usually naman kapag nagbebenta ako, talaga naman bagsak presyo talaga. Kasi para lang ma-let go ko ba. Marami rin ako nababasang comment na mag-declutter ka. Ay naku, kung alam nyo lang, halos every month ako nagde-declutter. Yung iba nga hindi ko na binivideo. Basta ang gusto ko kasing ma-achieve dito is maluwag yung space ng higaan namin para mas maaliwalas. Tapos itong mga storage boxes na maliliit, ipaglalabas ko na rin yan eventually. Pero gusto ko lang i-clear itong sahig mo. Nung nagsimula kasi ako maglinis nito, yung mag-aama ko nandoon sa kabilang bahay, sa bahay ng lolo nila. Tapos maya-maya nga nagsidatingan na sila, kaya nagmamadali na rin ako. Actually, ang dami ko pang kailangan linisin dito. O diba? Mas malawak na nga siya. So may extra space pa doon sa left side ng bed, pero okay lang yan. Para yung uluhan namin sa may bintana banda, yung mga paa namin ni Pinggoy nakalaylay na lang dito para magkasya kaming apat. Kasi kapag naka-aircon kami, dito natutulog sa kwarto si Pinggoy. Pero kapag naka-electric fan lang kayong matulog sa gabi, doon siya sa sala natutulog. So pinag-iisipan ko talaga kung alin sa mga damitan namin yung ile-let go ko. Pero kita mo naman, pagkalabas mo ng kwarto, napakadaming kalat nga dito. Huwag nyo na muna pansinin yung gabundok kong tupiin kasi hindi na kinakain ng powers ko. And eto nga pala, nag-sort lang din ako dito ng mga papers, mga documents. Actually, karamihan dito mga work-related documents na year 2010 pa nga. Bibitinin ko na muna kayo dahil hindi na talaga kinakain ng powers ng Mom Shi. Pero so far, ganito nga yung itsura namin habang nakahiga sa higaan. Ayun lang muna!